Magandang araw. Sa ilang oras po ay magkakaroon na po tayo ng panibagong taon. Yung pong nakalipas na mga buwan, ang nakalipas na taon ay ating ipagdiwang, ipasalamat sa Panginoon. Haharapin po natin na panibagong taon na kung saan sa tingin ko po ay ito ay magiging napaka-exciting na panahon ng ating buhay sapagkat alam ko maraming mangyayari sa darating po na taon na ito, no, sa year 2025. Kaya ganun din po sa atin po aralin sa araw na ito, pag-aralan natin na maigi ang tingnan natin ang kahalagahan ng panalangin. At ang ating maging modelo ng panalangin na ating pag-uusapan ay hango mula sa Matthew chapter 6 at ito'y mula sa talata 9 hanggang talata 13. Ating basahin po ang buong talatang ito, ngunit ang ating pag-usapan lamang po ay maging hanggang lamang po sa talata 10. Ito po ang nasasaad. Ang sabi po dito, pray then in this way, Our Father who is in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we have forgiven our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Kaya dito po natin titingnan po yung una-unang mga bahagi po ng ating pong binasang talata. Una po, ang sabi po ng ating Panginoon, Our Father who is in heaven. Ibig sabihin po no, sa ating pong pagpapanalangin, mahalaga po na kilalanin po natin kung sino po ang Diyos na ating pong pinapanalanginan. We are praying to a Father at ang ating amang nasa langit. Kailan po, gusto ko lamang pong linawin na hindi po lahat na mananalangin ng Lord's Prayer na ito, ika nga, o hindi po tayo nakakatanggap ng kanyang bugtong na anak. At sino po ito? Ito po ay si Jesucristo. Mahalaga po na mayroon po tayong personal na relasyon sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo na nabuhay, namatay at muling nabuhay upang ang ating mga kasalanan ay magkakaroon po ng kabayaran. Paano po ito mangyayari, Brother Benji? Maaaring tanungin ninyo, paano pang pwede nating gawin? Una sa lahat, mahalaga po, tayo po ay naniniwala sa nangyari po kay Jesus. Siya po ay namatay para sa ating kasalanan. At ang pangalawa, ang kahalagahan po ng pagtanggap ng pagkakaroon po ng taos-pusong paniniwala kung sino at ano si Jesucristo sa ating mga buhay. Yun pong napakahalaga. Tiyakin po natin na ang ating pagkakilala sa Diyos ay hindi po ika nga head knowledge. Hindi lamang po yung ating nalalaman sa ating kaisipan. Ito po'y nararamdaman po natin sa ating mga puso sapagkat nagkakaroon po ng manifestation yung banal na spirito sa ating mga buhay. Kaya po ang mahalaga po ay buksan natin at ating mga puso at tanggapin po ang Panginoon sa ating buhay at hayaan po na siya po ang maghahari, siya pong mangunguna, siya po ang magbibigay po ng daan, siya po ang magbibigay po ng direksyon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So diyan lamang po magkakaroon po tayo ika nga po ng ugnayan sa ating Panginoon. Diyan lamang po at yan lamang po ang tanging paraan upang masambit po natin ang mga katagang Ama naming nasa langit, our Father in heaven. So yun po yun. So mahalaga po na talaga pong malinaw po sa atin yung ating pong relasyon sa ating Diyos na Ama. Ang sumunod naman po na bahagi at ang ikasyam ay hallowed be thy name. Sambahin nawa ang iyong pangalan. Ibig sabihin po noon, mayroon po tayong paggalang sa salita ng Diyos. Tayo po ay naging maingat po sa mga expression po natin. Kasi paminsan-minsan po tayo po ay nadadala sa ating po mga kaibigan, sa ating po mga nasa tabi na nagsasabi lagi ng mga salita na kung saan ay parang ginagawa na lamang po ng ilang ekspresyon ang pangalan ng Diyos, di ba? Alam naman po natin, ako po, guilty pa po ako niyan, no? Dati-rati po, lagi pong, ay Diyos ko, gano'n na lamang po yung ating pagsambit po ng pangalan ng Diyos. Hindi po natin ito binibigyan po ng karangalan. Hindi po natin binibigyan po ng sapat na dangal ang pangalan ng Panginoon. Kaya po maging maingat po tayo. Dito po sa tinuturong salita ng Panginoon sa kanyang panalangin, ang sabi po niya, hallowed be thy name. Ibig sabihin po nun, gagalang po natin ang salita ng ating Panginoon, bigyan po natin ito ng kahalagahan na kung saan ay yung ating
ating buhay ay iuugnay po natin sa ating Panginoon because the Bible clearly says God is a holy God. Ang ating Diyos na sinasamba ay banal na Diyos. Kaya pag tayo lumalapit sa Kanya, kaya mahalaga po na meron po tayong pusong nagpapakumbaba sa isang banal, sa isang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sabi ng Panginoon, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Siya po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sumunod naman na titingnan po natin sa Lord's Prayer na ito ay yung that when God tells us something, it is for our own good. Kaya pag tayo nananalangin, mahalaga po na mayroon tayong kanawaan na ang Panginoon ay may palatuntunan sa ating buhay. Pag tayo nananalangin, tiyakin po natin na yung ating hinihingi sa Panginoon, yung ating idinudulog sa Kanyang harapan ay nakaayon sa Kanyang loobin, nakaayon sa Kanyang palatuntunan. Hindi po natin igigiit yung ating pong personal na naisin, no? Sapagkat minsan po o kadalasan naman, pag tayo nananalangin ayon lamang sa ating kagustuhan, ito po ay lumilihis doon sa palatuntunan, doon sa loobin ng ating Panginoon. Kaya po napakahalaga na pong hinahanap po natin yung Kanyang will in our lives. Hinahanap po natin yung Kanyang kalooban para sa ating puso, sa ating buhay, at doon po tayo tatahak. So maaaring magtatanong po iba sa atin, paano natin malalaman yung kalooban ng Diyos? Paano natin malalaman yung Kanyang naisin? Wala po tayong ibang titignan kung hindi po ang salita ng Diyos. Ito po ay napakahalaga. Kaya po, dapat po maging desire po ng ating puso, kung tulad po ng naririnig po natin sa ating kapaligiran, maging sa social media, magkakaroon po tayo ng ika nga ng New Year's resolution. Pero po, hindi lamang po New Year's resolution, maging bahagi po na ating buhay ang pagkakaroon po ng matibay at malalimang prayer life. No? Paano po natin ma-develop po yon? Ibig sabihin po noon, araw-araw po, magsiset po tayo ng lugar, ng oras sa ating sarili na kung saan po tayo po ay magkakaroon po ng panahon po ng panalangin. At habang tayo nananalangin ay mahalaga po na tayo po ay magkakaroon po ng panahon na usisain po natin, alamin natin kung ano po yung salita ng Diyos. Kahit kung hindi pa po tayo sanay sa ganitong gawain, tayo po ay magsimula sa aklat po ng Mark sa New Testament. At tingnan po natin, dahan-dahan po tayo mag-graduate, no? So we have to take time to reflect on the Word of God. Pag nilay-nilayan natin yung Kanyang salita at hingin natin yung banal na spirito na bibigay sa atin ng kaliwanagan, kaunawaan sa Kanyang salita. Sapagkat siya lamang po ang maaari po magpapaliwanag dito sa atin. At higit sa lahat po, magkakaroon din po tayo ng panahon ng pakikinig. No, hindi lang po tayo nananalangin, hindi lang po tayo nag-aaral ng Kanyang salita. Dapat magkaroon tayo ng panahon na kung saan ay parang katulad po ni Samuel na sasabihin sa ating Panginoon, "Speak Lord, your servant listening." Ako po ay nakikinig sa inyo, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon. At ito lamang po mangyayari kung tayo po ay nagkakaroon po ng panahon ng pananahimik at pakikinig sa Kanya. Sapagkat dito po nade-develop ika nga yung ating mutual relationship with God. Tayo po ay nagkakaroon po ng panahon ng pakikinig ng Kanyang salita at higit sa lahat, dadagdag ko po, mahalaga po na kung ano po yung Kanyang kapahayagan, handa po yung ating mga puso na tayo po ay sumunod anuman ang Kanyang ipapagawa. Sayang naman po kung tayo nagpipray, sayang naman po kung tayo nag-aalang Kanyang salita, subalit meron po tayong agam-agam sa ating sarili at hindi po tayo buo na sundin yung Kanyang kalooban. Sapagkat pag ganun po nangyayari, magkakaroon po ng gap yung ating pong relasyon sa ating Panginoon. Hindi po siya makakakilos na may kapangyarihan sa ating pong mga buhay. Kaya wag po tayo magtaka na kung minsan po parang talunan po yung ating spiritual life. Ano po? Hindi po siya umuusan. Kaya po dapat kumplituhin po natin yung mga bagay na yon. Kaya muli sa ating pong napag-aralan kanina, gusto ko lamang pong balikan una sa lahat, pag tayo nananalangin, tiyakin po natin sa ating puso na tayo nananalangin sa ating Diyos na Ama, ang ating Panginoon na nagmamahal sa atin to an extent na inalay niyang kanyang bugtong na anak upang magkaroon po ng kabayaran sa ating mga kasalanan. Pangalawa po, mahalaga po na pag tayo'y nananalangin sa ating buhay lalo't higit, ay kailangan po natin na isa-isip po lagi na ang pangalan ng Panginoon ay dapat nating igalang. We have to honor the name of God. We have to make sure that our life is consistent with the will of God in our lives. At higit sa lahat, dito po natin para sa taong 2025, maging desire po ng ating pong mga puso na ating pong tahakin, ating pong i-pursue, ating pong alamin at sundin, hayaan po na ang palatuntunan ng Panginoon sa ating buhay ay maganap.
This is the time that we have to surrender our will towards the will of God, towards the purposes of God, towards God's design for our lives. Diyos na siyang makapangyarihan, na siyang nagtatawid sa atin sa anumang mga pagsubok, sa anumang mga iba't ibang mga suliranin sa ating buhay, sapagkat ang Diyos ang siyang gumagabay sa atin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming maraming salamat po sa inyo pong kapahayagan sa araw na ito, na kung saan ay minsan pa tinuruan niyo po kami paano po kami manalangin. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na kung saan ay amin pong isinasantabi ang iyo pong kabanalan. Lord, patawarin niyo po kami sa mga panahon na hindi po masinsinan amin pong paglapit sa inyo ang amin pong mga panalangin. Tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu na kami po ay lumakad ayon po sa iyong palatuntunan sa aming buhay. Lord, inaalay namin ang taong 2025. Lord, hayaan mo lamang, Panginoon, amang banal na tunay nga po na ang iyo pong luubin, ang iyo pong palatuntunan, ang iyo pong naisin para sa amin, Panginoon, sa darating po na taon na ito po'y maganap amang banal, upang sa gayon kayo po ay mapapurihan, kayo po ay maluwalhati sa aming pong mga buhay. Maraming maraming salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na ito po ay inyong luubin para sa amin. Panginoon, minsan pa dinadalangin namin ang lahat po ng manunood ng video na ito na hindi pa po nakakilala kay Jesus bilang personal na Panginoon at Manliligtas. Hipuin mo ang kanilang mga puso, Panginoon. Hayaan mo lamang po amang banal na kayo po ang kumilos sa bawat puso na naghahanap ng iyong salita, naghahanap po ng iyong presensya. Katagpuin niyo po sila amang banal sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, O Diyos. Maraming maraming salamat po at inaangkin namin ang katugunan ng aming pong panalangin. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.